natin ang Diyos. Walang sisigaw. Yan, yung banayad lang na palakpak sa Panginoon. Purihin, purihin si Lord. Taas ang kamay. Ang ginhawa kapag nakataas ang kamay, nahahanginan. Alam nyo, kapag inipit natin yan, delikado. Masarap kapag nakataas. Amen. Sabihin nyo, good morning. Good morning. Holy Spirit. Holy Spirit. Take over. Take over. In my heart. In my heart. Purihin natin ang Panginoon. Alam nyo bang walang ibang nagmahal sa atin ng una kundi ang Diyos? Amen. At daman-daman natin ang pag-ibig ng Diyos sa init ng araw. Amen. Taas ang kamay at tayo sumayaw. Ha, ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal, Panginoon. Sumayaw kayo, sumayaw kayo. Magawa mo'y tunay na pangarap. Amen. Hallelujah. Nasa wala ako'y ginawa mahalaga. Yes. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, ang aking kabutihan. Magagawa mo'y tunay na pangangahanga. Nasa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon aking Amen. sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi ko, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin ko'y espesyal. Nagawa ko'y tunay na Kahaba-haba ang gawa ng Diyos. nasa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko ngayon ay natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, ang nagkakalihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinahi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinahi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinahi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, espesyal ka sa Diyos. Special ka sa Diyos. Sabihin mo naman sa iyong katabi na nagsabi sa iyo, sa isa, sabihin nyo, espesyal ka rin sa Diyos. Amen. Ako'y naniniwala dahil tayong lahat ay mga espesyal sa Diyos. Lahat ng inyong prayer request at
Amen? Naniniwala kayo? Amen. Taas nyo nga sa Panginoon yung inyong mga prayer request. Pakita nyo. Ha? Ayun, tinan mo, oh, yung mga Aseret, hindi binigyan yung iba. Walang prayer request yung iba. Ayan, kaya bigyan nyo mga prayer request nyo. Mga Aseret, bigyan nyo yung mga walang prayer request ang iba. Ayan, oh, kaya pala sabi ko, bakit ang dami-daming dumadalo pagdating sa bilangan ng sobre, ilan lang? Ha? Kasi, alam niyo po, napakahalaga yung mayroon tayong prayer request. Dahil po, ang prayer request, sabi ng Biblia, ay kay sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, present your request unto God. I-present na raw natin sa Diyos ang ating mga prayer request. It's a sign of your faith. It is a sign of your hope. It is a sign of your trust in God. Kaya dapat po, walang dadalo sa gawain na walang dalang prayer request. Dahil alam ko pong espesyal ka sa Diyos. At bilang pagtanaw ng pagiging espesyal natin sa Diyos, may pagtitiwala ka sa Kanya, umaasa ka sa Kanya, at nagtitiwala ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Kaya yung mga Aseret dapat ay tinitingnan yung mga walang prayer request para sila ay matuturin na mag-prayer request. Purihin si Lord. Open your Bible. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 13. Wow! 1 Corinthians chapter 13 from verse 1 to the following verses. And the Bible says, if I speak in the tongues of the men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountain, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know it part and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfection disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these Love. is love. Love. The word of the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, I love you.
Yan, hagkan mo. Sabi ng Romans 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng Iglesia ni Cristo. Anniversary ngayon ng Iglesia ni Cristo. Ha? Sabi ng Romans 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Batiin nyo ang inyong katabi ng banal na halik. Purihin natin si Lord. Kung sila'y nagdaraos ng 100 taon, centennial, tayo nagdaraos ng 2014 years ng tunay na iglesia ng Panginoon. Kaya mas matuwa kayo sapagkat tayo'y 2,000 taon at 14 na taon. 2,014 na taon na nagtagumpay sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga sufferings and trials in life. We remain standing with love in the Lord. Amen! Sabihin nyo, love. Love. Our topic for today is the graces. Say it, graces. The graces of the Spirit. Ha? Ang ibig sabihin, ang mga biyaya ng Espiritu Santo. Biyaya. Remember, the first gift of the Spirit is love. Amen. The first gift of the Spirit is love. Kaya napakalaga po nun. So, sabi po ni Jonathan Swift, one of the author of the satirical author of Gulliver Travels, sabi po nitong si Jonathan Swift na ito, na author ng Gulliver's Travels, we have just enough religion. Sabi niya, we have just enough religion to make us hate. Amen. Bakit nga naman? Ang daming mga relihiyong tinatag ng tao na ang nagiging problema ay pagkakabahabahagi, nagkakaroon ng hatred sa isa't isa because sometimes ang kanilang ini-spread is not love. Instead, they spread out division and hatred. Kaya sabi po ni Jonathan Swift, the satirical author of Gulliver's Travel, we have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another. Ang kulang, marami ng relihiyon na tinatag ng tao, pero ang problema, ang kulang, ay Love. Love. To make us love one another. Yung magmahalan ang bawat magkakapatid. Amen. Yun ang kulang. Napakaraming relihiyong tinatatag ang tao. Mga fellowship, mga samahan, na minsan nagiging dahilan ng mga samaan ng loob, division. But sabi nga po nitong author na ito, sabi niya, but not enough to make us love one another. Yan ang kulang po. Yun tayo pagmula ng pag-ibig sa isa't isa. Amen? Amen. Remember that spiritual gifts. Nabasa po natin dito sa ating readings. Mga spiritual gifts. No matter how exciting and wonderful, kahit na gaano kaganda ang mga gifts na yan, they are worthless or useless, baliwala lahat ng yan, and even destructive. Nagiging destructive tayo if they are not ministered with love. Kapag ginagamit natin ang mga gifts na yan, na binigay sa atin ng Espiritu Santo, kung ito'y ginagamit natin without love, it is destructive and it is useless. Baliwalang lahat yan.
walang pag-ibig. Baliwala po yung marriage kung walang pag-ibig. Baliwala yung papel kung walang pag-ibig. Baliwala yung eyebrow mo na yan kung walang pag-ibig. Amen. Amen? Kaya, mahalaga po yung pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon, ayon kay St. Paul, makapagsalita man ako ng mga wika, ng mga anghel, ay kung wala naman akong pag-ibig, ay para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw. O pumpyang na tumataginting. Kaya mahalaga po ang pag-ibig. Amen po ba? So the main evidence, tandaan nyo, the main evidence, ang ebidensya of maturity, yung mga nagmamature na Kristiyano, the main evidence of maturity in the Christian life is a growing love for God. Yung ikaw ay lumalago sa tunay na pag-ibig sa Diyos at for God's people. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yun ang ebidensya ng isang Kristiyano na nagmamature at lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tamo, yung demon yun, no? Hallelujah. So yun po mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Amen. So, maging hindi lang po sa pag-ibig sa Diyos, hindi lang sa pag-ibig sa mga tao, but even to love for the lost soul. Pag-ibig sa mga taong mga naliligaw. Mga taong wala nang ginawa kundi magsugal, magtungit sa sentral, magmadyong, at makisama sa mga kamunduhan na nagiging dahilan ng pagkawala nila ng kanilang kaluluwa sa kamay ng Diyos. Kaya mahalaga po bilang mga Kristiyano, the evidence that we are maturing, nagmamature, is we are growing in love for God, growing in love for the people, as well as love for the lost soul. Nagmamahal, kaya't may concern at may malasakit. Hindi ka dapat dumadalong mag-isa lang dito nang nag-iisa. Dapat at least every Sunday, mayroon ka kahit isang kaluluwa na naliligaw, na naaakay mo sa gawain, sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Ngayon, kung hindi ka nag-aakay, it means to say you have not growing love for the lost soul. Hindi tayo nagmamahal at hindi lumalago sa pag-ibig sa mga nawawalang tupa. Kaya ang lumalabas, nagkakaroon tayo ng anong tupak? Purihin si Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah to the Lamb forever. So, tandaan niyo po, makinig kayo. Sabi ng Bible, love is the circulatory system of the body of Christ. If the circulatory system of our body is our hearts, yung puso natin, ang circulatory system of the body of Christ is to love one another. Kaya hindi dapat yung mga lingkod ng Diyos at mga kapatid sa pananampalataya, alam nang yung isang kapatid ay naghubot-hubot na doon sa binidyo mo pa at i-post mo pa sa Facebook, wala kang pag-ibig, wala kang pagmamahal. Kabaro mo pa. Kapatid, namuhay ka sa immorality noon. Alam mo nang masama, bakit mo pa ipopost sa Facebook? At alam mo bang kapatid mo yon sa pananampalataya?
Dapat naman po maglumago tayo sa pag-ibig sa kapwa. Alam mo ng masama, huwag ka dapat magpo-post ng masama. Ang ipo-post dapat natin sa mga Facebook ay patungkol sa pag-ibig, mga salita ng Diyos, makabubuti, makapag-i-encourage sa lahat ng tao para tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan sa langit. O bakit ka nakatilig dyan? Bakit nag-post ka rin ba ng pangit? Sabihin mo sa iyong katabi, alam ko may Facebook ka. Ang ipopost mo, yung maganda, yung mabuti, yung maghahatid ng pag-ibig sa kapwa mo. Purihin si Jesus. Naliwanag po ba? So the only way spiritual gifts can be used creatively is when Christians are motivated by love. Kapag ang Kristiyano ay motivated with love, doon mo lang magagawa po mga kapatid kay Kristo na ang mga gifts ng Panginoon sa iyo ay nagagawa mo according to the will of God and it glorifies God. Amen. Nakakaluwalhati sa Diyos. Remember that leadership is a gift. Sabihin mo sa iyong katabi, leadership is a gift. Leadership is a gift. Pero kung ang isang leader, sa halip maging modelo, sa kanyang mga kasamahan, ay nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi at pagkakampi-kampi, you are not using your gift according to your ministry, hindi mo nagagamit na may pag-ibig. Amen. Ayong pumalakpak yung nandoon. Okay lang naman kayo pumalakpak basta't mahina lang. Diba? Amen. Eh, mahirap yung nakikita yung leader, gifted being a leader, pero makikita natin, ang pagiging leader natin walang love. Laging galit. Amen. Nagkakahinanakit. May tampuhan. May inggit. Amen. May siraan. Amen. May batikusan. Amen. That is not the work of God. That is the work of the devil. So, the only way spiritual gifts can be used creatively, and that can glorify God is when Christians are motivated by love. Kung tayo motivated lang ng love, natutong umibig ng tunay at tapat, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Alam niyo po ba kung bakit kayo may prayer request at nilalagyan niyo ng love offering? Kaya nga tinawag na love offering, it because you show your love unto God. Pinapakita niyo ang pag-ibig niyo sa Diyos. Amen? Amen. At gaano nyo kalaki ang pag-ibig nyo sa Diyos? Ang pag-ibig nyo ba sa Diyos, kung ikaw'y mag-o-offer sa Kanya, ay kukuyumusin mo pa yung perang inilalagay mo doon sa envelope? Ipupold mo ng napakaraming fold? What is our intention for that? Samantalang, to give unto God with love, dapat nga plat na inaayos mo para pagkakita ng Panginoon sa iyo, it means to say, your love has care. You are loving with care. Always in God and especially for your people. Sa iyong kapwa. Isipin niyo mga kapatid, sa Pilipinas, mayroong nag-o-offering na. Isipin mo, nilagyan pa ng rugby, pinagdikit-dikit. Pag hindi pa ibababad ng isang buwan, doon sa dapat pantanggal na parang chemical yon, hindi matatanggal. Nilalagyan ng rugby. Kasi makapal. Para hindi magkahiwa-hiwalay. Siguro yung intention,
That's wrong, mga kapatid. Mali na motivation. Ang tumpak na motivation, kung ikay tunay na nagmamahal at umiibig sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo'y may kaayusan, tumpak, tama, nakalulugod, nakaluluwalhati sa Panginoon, at mabibless ka at pagpapalain ka ng Diyos. Ibibigay sa iyo ang iyong minimiti. Ayan na, ayan na, ayan na! Purihin si Jesus. Amen? So, gawin po natin, mga kapatid, yung nararapat. So, there are 3 characteristics of Christian love that show us why it is so important in our ministry. Kung bakit napakahalaga sa ating paglilingkod. 3 characteristics. Number 1. Sabi ng Bible, love is enriching. Love is enriching. Ano ang pagkakaintindi natin ng enriching? Ha? Enriching. Ha? Ibig sabihin, ha? Pag sinabi kasing rich, pwedeng sabihin yumayaman, yumayabong, lumalago. Maraming word. Ha? Pero, in the word love, enriching, it means, ha? Yumayabong. Because it pertains to the gift. Ha? Bakit nagiging karapat-dapat at nagiging kapuri-puri para sa Diyos yung gift mo? So, yumayabong. Nagagamit mo sa tumpak, nagagamit mo sa tama. Mayaman ka sa gift na yon, at nasasabing, mayaman ka sa gift na yon sapagkat nagagamit mo sa tumpak, sa tama, na ayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. Amen? So, masagana yung gift mo. Ha? Enriching. Patuloy na lumalago. Patuloy na yumayabong. Patuloy na kagamit-gamit ka doon sa gift na yon. Amen. Kaya, sabi ng verse 1 to 3, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountain, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Wala akong pakinabang. Hindi ka kapakipakinabang sa Diyos. Ha? Maraming Kristiyano ngayon, nakikinabang sa Diyos, pero hindi ka pakipakinabang sa Diyos. Amen. Dahil ang kanilang paglilingkod, they are gifted, but their gift is not enriching. Hindi nagiging mayabong, hindi nagiging masagana, dahil mali ang paggamit sa gifts na kanilang tinanggap. Kaya, nakikinabang sa Diyos, answered prayer, pero sila hindi napapakinabangan ng Diyos. Amen. Bakit? Ang gusto ng Diyos tayo maglingkod ng tumpak at tama according to the gifts that God gave to us. At malulugod ang Diyos kung ang ating paglilingkod ay ayon sa gifts na binigay sa atin. Eh kung ikaw ay hindi naman yun ang gift mo, pinagsisiksikan mo ang sarili mo doon sa gusto mo maging choir sintonado ka naman, ano naman yun? Mga kapatid, so doon ka nararating mo. Dahil yun ang uulat, yun ang sasagana, yun ang enriching gift. Diba? Kaya wag nating isiksik ang sarili natin sa isang gawain, hindi naman yun ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos
Dahil hindi naman yun ang gift na binigay sa iyo ng Panginoon. So St. Paul named 5 spiritual gifts. Sa ating binasa sa verse 1 and 3, sabi ron, the gift of tongues, the gift of prophecy, the gift of knowledge, the gift of faith, and the gift of giving. He pointed out that without love, exercise of these gifts is nothing. Baliwala yung gifts na yun kung hindi mo yung ginagamit ng may pag-ibig sa Diyos. Amen. Halata. Amen. Purihin si Lord. Diba? Amen. So, you must know first your gift. Alamin mo yung gift mo. Sabi nga ko, ang gift mo ay leadership. Ha? Gawin mo ng mabuti yung paglilingkod mo bilang leader. Kung ang gift mo ay encouragement, mag-encourage ka na mabuti. Kung ang gift mo ay giving, pagbutihin mo ang pagkakaloob. Kung ang gift mo ay being merciful, mahabagin, maging mahabagin ka sa lahat ng iyong kapwa. Hindi yung mga taong nakita, kunwari may kahabagan, nahahabag daw, nagdadrive ng kanyang sasakyan, pagkatapos nakita niya, mga tao, walang makain, ang kinakain ay damo. Kumakain ng damo, yung mga tao wala nang makain. Bakit kaya wala makain? Kasi yung mga pork barrel kinuha ng kung sino-sino. Pati yung duck, kung saan na napunta, ayun, hinahabol. Alamin natin bukas sa kanilang zona. Kaya wala na makain yung tao. Ay napadaan yung relihiyoso na galing sa gawain, sakay sa kanyang sasakyan. Nakita, ginawa niya, pinuksan yung pintuan ng kanyang sasakyan, pinasaka yung mga taong kumakain ng damo. Paglayo-layo, mayroon pang nakita, maluwag pa yung sasakyan, pinasakay din. Mahabagin, ano? Pagdating sa kanilang bahay, pinuksan ang gate, pinababa yung lahat ng tao, at tinuro ang tataas na pala ng damo sa kanilang bakuran. Pakakainin din pala ng damo. Akala ko pakakainin ng lechon. Buti pa ang ating servant leader pinakain ng lechon. Lechon baka, yung mga hindi pa nakatikim ng lechon baka. Sa Brother Mike, salamat. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakatikim ng lechon baka. Akala ko anya baboy lang yung nililechon. Sipin mo yan mga kapatid. Oo nga naman, ano? Akala natin baboy lang yung nililechon o kaya manok lang. Isipin mo, ang dami-daming lechon baka. Noong nakaraang ano? Isipin mo, 2 beses nang nangyari yan sa ating ministeryo. Sabi ng mga talagang abang-aba, Brother Mike, ngayon lang po ako nakatikim ng lechon baka sa tapo ng buhay ko. O ito raw sister na ito, hindi pa nakatikim, ano? Sana pumunta ka doon. Mga kapatid, maging mahabagin tayo. Kahabagan ba yung ganun? Kumakain ng damo, tapos damo rin pala, pakakainin mo. Katulad nga nung ating mga kapatid na yun, alam mo nang naghubad ron, di dapat ko ikaw ay may malasakit ko, ikaw ay mayroong habag. Dapat kinuha mo yung damit mo, ikaw na lang yung naghubad. Di ba sabi ng Panginoon yun? Kung ikaw ay may baro at kinukuha yung baro, ibigay mo pati ang yung balabal. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kahabagan, tulungan mo ng tama. Hindi naman nangangahulugan, maghubad ka ron. Hindi naman nangangahulugan, kung ikaw ay kung may nakita kang walang damit, ikaw naman ang mag-aalis ng damit. Ibig sabihin, mga kapatid, kung marami kang damit sa iyong tukador, kung marami kang damit na halos hindi mo na may suot na lahat, nilipasan na sa uso yung damit mo, ipamigay mo na. Tama. Lahat, alam niyo ma, sabi nga ng isang mangangaral, sabi niya, kung ang iyong damit ay hindi mo na nasusuot,
at sobra-sobrahan na, lahat ng sobra sa iyo, hindi na sa iyo yun. Amen. All excess in your possession, mga kapatid, hindi na sa iyo yun. Para sa iba na yun. Kaya kung ikaw ay maraming sobra-sobrahan na, dapat ipamigay mo na yun. Dahil ang tunay na mamahal sa Diyos, tulad ng tinanong ng Panginoon, isang binatang mayaman, ang sabi ng Panginoon, o alam mo na ba ang mga utos? Alam na, inisa-isang lahat. Very religious talaga, inisa-isang lahat. Alam ko na po ang lahat ng yan. Religyoso talaga. Sabi ng Panginoon, may isa ka pang hindi mo nagagawa. Ipagpili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha ang iyong pinagbilhan. Pagkatapos, bumalik ka sa akin. Umalis na malungkot. Bakit? Sapagat hindi niya kayang ipamigay. Bakit? Attachment. Ang naging idolatry niya, ang naging Diyos niya ay ang pera. Ang kanyang kayamanan. Kaya't hindi maibigay-bigay, mga kapatid. Bakit? Kapag ang tao'y nakadikit o naka-attach doon sa kanyang higit na iniibig, sa halip na sa Diyos tayo dumikit, mga kapatid, wala ka ng tunay na pag-ibig sa puso. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Purihin si Jesus. At ganyan tayo, mga kapatid, minsan. Kulang tayo sa tunay na pag-ibig. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 15, makinig ka, oy, makinig ka muna dito. Dito ang tingin. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 4 verse 15, instead, speaking the truth in love. Sa halip, kailangan mangusap tayo ng totoo na may pag-ibig. Totoo na may pag-ibig, hindi pambobola. Amen. Kaya maraming mga naging single parent, maraming nabula ng mga taong bulero na sinabing mahal kita, pakakasalan kita, pero nung nabuntis na, iniwan ka na. Kaya ulit-ulit, wag mo nang gagawin yun. Wag mo nang uulitin pa. Sapat na yung minsan kang nadapa. Huwag mong sasabihin, dito ka na nadapa, patuloy kang dadapa dyan. Huwag! Alam mo nang masama yun. Alam mo nang kasalanan, patuloy pang ginagawa. So if you love God truly and fully, mga kapatid, dapat umiiwas sa ganong masama. So instead, speaking of the truth in love, we will in all things grow up. Lahat ay lalago into Him who is the head, and that is Jesus Christ. Ang ulo, the invisible head of the church is Jesus Christ. Because the visible head of the church, yung nakikitang leader at ulo ng simbahan, is the Pope. But the invisible head of the church is Jesus Christ. Lalago daw tayo kay Kristo kung tayo magsasalita ng katotohanan na may pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa at sa mga taong naliligaw ang kaluluwa. Amen. Amen? Amen. So, sabi po ng Biblia, in the church, remember, the Church of Christ, there is no discrimination. Sa simbahan po ni Kristo, there is no discrimination. No segregation and no prostration. Walang kabiguan. Sa tunay na simbahan ni Kristo, mayaman, mahirap, makasalanan o banal, bata, matanda, may ngipin sa wala. Mga kapatid, all of them are welcome in the body of Christ because of love. Hindi natin pwedeng sarhan ang pintuan natin na kapag ikaw ay nahuli na, hindi ka na pwedeng pumasok. Dahil may time card. Ang simbahan ni Kristo, there is no discrimination, no segregation, no prostration. All of them are welcome. Pwede kayong dumalot, pumasok.
sa simbahan ng ating Panginoon. Purihin si Jesus. Sabi ng Thessalonian, 1 Thessalonians chapter 4 verse 9, now about brotherly love. We do not need to write to you, for you yourself have been taught by God to love each other. Tinuruan tayo ng Panginoon na magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. At ang magkakapatid kay Kristo, welcome ang bawat isa. Naalala ko po pala, mayroon pong isang bata na late sa pagsamba. Na-late sa pagsamba. Umiiyak yung bata kasi sarado ng pinto. Sarado yung pintuan. Biglang dumating ang isang matanda. Sabi ng matanda, Tutoy, bakit ka naman umiiyak dyan? Eh kasi po, na-late po ako. Hindi na po ako nakapasok kasi sarado na po yung pintuan. Kaya po hindi po ako nakapag-worship. Absent na po ako. Sabi nung matanda, anak, huwag ka nang magtampo. Huwag ka nang umiyak. Kasi, yung pangalan ko nga, nandyan o nakasulat. Nandyan o nakasulat, iglesia ko. Pero ako nga, ayaw nilang papasukin sa kanilang puso. Purihin si Jesus. Purihin ang Panginoon. Ang utos ng Diyos to love God with all our hearts and to love your neighbor as yourself. Yung ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon Kristo na nagpakilalang He is the God which is love, because God is love. Pero kung tayo mayroong discrimination, segregation, and frustration, it is not from God. Because in God, all is fair in love. All is fair in love. Ang pag-ibig ay pantay-pantay. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging Sino ka man. Ganun ang Diyos. Mahal niya ang lahat. Hindi siya nagtatangi. Hindi po siya nagtatangi at hindi po siya namimili. Mahal niya ang lahat. Sabi ng 1 John 4 verse 9, we love because He first loved us, tulad ng inawit natin. Siya ang unang umibig sa atin at siyang unang nagmahal sa atin. God the Son taught us to love by giving His life and by commanding us to love each other. Magibigan kayo, magmahalan kayo sa isa't isa, wika ng Panginoon. At ang sabi ng John chapter 13 verse 34 to 35, and new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. Amen. The Holy Spirit teaches us to love one another by pouring out God's love in our hearts. Sabi ng Romans 5 verse 5, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. And that is the most important lesson in the school of faith. The important lesson in the school of faith. And we are here studying the faith in Christ Jesus is to love one another because love enriches all. Mga kapatid ko kay Kristo,
that it touches. Mga kapatid, hinihipo tayong lahat ng Diyos, pinalalago tayo dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Purihin natin ang Panginoon. Number 2. Ano number 1? Love is enriching. Love is enriching. Number 2 characteristics, mga kapatid, of Christian love that show us why it is so important in our ministry o yung paglilingkod natin, because love is edifying. Edifying, it means build up or maturity. Build up, or to develop. Lumaki, lumago, mag-mature. That is edifying. The purpose of the spiritual gifts is edification of the church. Sabi po ng verse 4 to 7 ng ating binasa, love is patient, love is kind, love does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. Hindi nagkikimkim ng mga pangit. Amen. Sabi ron, no records of wrong. Hindi nagkikimkim na, ay, nagkamali sa iyo yung kapatid mo, kikimkimin mo sa puso mo. Amen. Hindi nagkikimkim, sa puso nung masamang ginawa ng kapatid mo. Amen. Hindi mo tinatanim yun sa puso mo. Amen. Yung ikaw ay naluko ng kapatid mo, maaring niluko ka noon, pero ngayon, hindi na siya manluloko sapagkat binago na siya ng Diyos. Huwag mo yung itatanim because love keeps no records of wrong. Kung ikaw ay nagmamahal, wala kang kikimkining masama o pangit sa puso mo. Amen? Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Say it, common good. Common good. Ulitin nyo. Common good. Ano ibig sabihin ng common good? Para sa ikabubuti ng lahat, hindi para lang sa ikabubuti mo. Amen. Minsan madalas tayo dumadalo, ang prayer request lang natin para sa ikabubuti mo. Wala kang prayer request na para sa ikabubuti ng lahat. Dapat common good. Say it, common good. Amen? Common good. Like kooperatiba. Kooperatiba natin, Brothers Keeper Multipurpose Cooperative is for the common good. Hindi para sa kabubuti ng isang tao, but for the common good of all prayer partners. Kaya yan ang itinatag ng servant leader. Mga kapatid, sabi nyo, common good. Common good. Ang interest ay hindi para sa sariling tao, kundi para sa lahat. Amen. This means we must not think of ourselves but of others, and this demands love. Ang iisipin po natin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Alam nyo, mapapatakan ng ulan. Mapalad yun. Yun lang sound system ang hindi mapalad yan pag pinatakan ng ulan. Amen po ba? So, halimbawa po, the Church of Corinth. Ang Church sa Corinto, sila po yung mga impatient, mga kapatid. Impatient, mga kapatid. Wala silang tiyaga. Kayo ba'y may tiyaga? Amen. Yung mga tao matyaga, matyagang makinig, matyagang magpaypay dahil mainit, matyagang magsulat, matyagang umeme ng mahina. Amen. Amen? So the Church of Corinth were impatient in the public meeting, but love would make them long-suffering. Para sa kanila, mahirap magmahal. Nahihirapan silang umibig, nahihirapan silang mag-share, nahihirapan sila na magbahagi sa isa't isa. Para sa kanila, sarili lang nila ang iniisip. Bakit ako mag-share? Bakit ako magbibigay? Bakit ako ganyan?
Ano ba ang purpose? Bakit ang tao ay nagsishare ng kanyang experience sa Diyos dito sa stage? It is for the common good. Para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat lahat na makaririnig ng experience mo sa Panginoon ay mabibless at maliligtas ang kanilang kaluluwa dahil sa iyo. Amen! Amen! So, they were impatient in public meeting, but love would make them long-suffering. Mahirap para sa kanila. They were envying. Sila po'y mainggitin each other's gift. Naiinggit sila sa isa't isa sa kanilang mga gifts na taglay. Naiinggit sa choir, naiinggit sa manunugtog, naiinggit sa mga aseret, naiinggit sa martial, naiinggit sa mga provincial group. Lahat mainggitin. Amen. Ganon ang Church of Corinth. Ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos, kung ano ang gift mo, yun ang iyong i-develop. Doon ka lalago, doon ka magpapalain, doon ka gagamitin ng Panginoon with all His power. And finally, anong kagalakan? Anong kagalakan Ang aking nadarama Sa tuwing ako'y nakikinig sa tuwing ako'y nakikinig ng mabuting balita, salita nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay. sa gabay ng likod lang pinagpala. Everybody, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Next, Finally, ang buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok man, Kung may pagsubok man ay hindi alintana. ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Sa pagtahan, Pagtahan sa landas ng kabanalan. everybody, finally, Finally, ako ngayon, finally, ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Ako ngayon magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, sabay-sabay. yes! Finally, Finally, sabay-sabay. yes! Finally, and finally, Yes! Finally! taas ang kamay. Ang sarap kapag nakataas ang kamay. Nahahanginan. Nakakasingaw. Ang sarap, ano? Lagay ang kamay sa inyong dibdib. Sabi po ni Warren Wiersbe, isang servant of God. Sabi ni Warren Wiersbe, and one of the author of books, mga kapatid, sabi niya, the most miserable men and women I ever met was a professed Christian who actually kept in a notebook a list of the wrong he felt others had committed against him. Pinakamiserableng tao na nakilala ng lingkod ng Diyos na si Warren Wiersbe, na author ng isang libro, ng mga libro. Ayun daw, nakilala niyang mga tao na nag-iingat ng listahan ng mga mali ng kanyang kapwa dahil nasaktan siya ng mga taong yun. Amen. Tinatandaan niya, nakalista, nakadayari. At maraming ganon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, may ganon. May ganon. May ganon. Dito. Amen. May ganon talaga. Amen.
So brothers and sisters, remember forgiveness. Sabihin niyo forgiveness. Forgiveness. Alam niyo mahalaga po ang forgiveness if you love God. Sabi ng Bible, forgiveness means that we wipe the record clean and never hold things against people. Malinis ang record. Walang kinikimkim na sama ng loob sa kanyang kapwa. Walang kinikimkim na galit, puot at tinanakit sa kanyang puso. Kaya ka nagkakakanser. Amen. Walang kinikimkim na magalit, puot at tinanakit. Kaya ka may kurikong. Mga kapatid, remember forgiveness. Ephesians 4 verse 26, in your anger, do not sin. Pag kayo'y magagalit, huwag kayong magkakasala. Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw bago. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na kayo may galit sa inyong puso. Naalala ko, nung isang araw, mga ilang araw, nagtampo yung wife ko sa akin. Kasi nagtampo sa text ko. Kasi sabi ko sa wife ko, ikaw naman, lagi ka na lang, ako na lang ako ang nagtitext. Di man lang ako naalala. Busy sa kanyang pagbibinta ng mga lupa. Sabi niya, sumagot ng napakahaba. Sabi niya, hindi mo nga naalala. Busy ako para sa ganito, sa ganyan. Lagi sa Divisoria, sa kung saan mga pinagpabanggit. Ay di nagsagutan kami ng text. Text. Sabi ko, sa isip-isip ko, ang topic ko pa namang itong mini-meditate linggo, love. Kaya alam mo pa, ikaw ay may sama ng loob, ay apektado ka sa pagtutok. Tama. Kasi hindi ka makapagsalita. Mga kapatid kay Kristo, sa happy pray ko, pray ako. Haba? Nung isang kahapon yata yun, biglang nag-text. Sabi niya, Papa, sorry. Sorry. Sabi niya, hindi ko matiis at hindi ko maatim na hindi kita i-text kasi mahal na mahal kita. Ang sarap naman. Ang sarap naman. Kaya ang text ko, hindi ko binubura. Para naman pag ako nalulungkot, aking binabasa lagi. Kaya sabi ko, Ma, I love you so much. Mahal na mahal kita. Mga kapatid, alam nyo, kapag po walang tampuhan, hindi mo mai-express yung love mo. Kaya sometimes God let those things, mga kapatid, pinapahintulutan ng mga bagay na ganun upang maipadama mo kung tunay kang may pag-ibig, kung tunay kang may pagmamahal. Magagawa mo na ipadama ang pag-ibig even from a distance. Kahit malayo kayo sa isa't isa. Amen po ba? Kaso, kasi lagi kami nakakapag ano ba yun, yung Skype, kaso nasira ang ano sa Pilipinas dahil sa lakas ng bagyo, ilang araw na hindi kami makapag-Skype, puro text na lang. Hallelujah. Kaya mga kapatid kay Kristo, mahalaga ang pag-ibig. Amen. At huwag nating palulubugan ng araw kung kayo'y magalit. Kung may galit ka, huwag mong palulubugan ng araw. Brother Jeffrey, huwag mong palulubugan ng araw. Brother JR, huwag mong palulubugan ng araw. Sabi ng verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, kung paano tayo minahal ng Diyos, hindi niya tiningnan kung gaano kalaki ang ating kasalanan. Hindi niya tiningnan kung gaano kalaki ang pagkakamali natin. Hindi niya tiningnan kung tayo pango, maitim, may piklat, o mayroong tinanggal ang kilay. Hindi tiningnan niya yon kung binago mo man ang iyong sarili. Ano kanyang iniibig? Why? Finally, number 3, because love is enduring. Mga kapatid, enduring, ibig sabihin ng enduring,
Ano ibig sabihin? Magpakailanman mananatili. Endureth Ha? forever. Mananatili. Ha? Sabi nun, prophecy, knowledge, and tongues were not permanent gift. These three gifts went together, but these gifts will fail and cease, but love will endure forever. Love will endure forever. Forever. For God is love. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Eh sabi ko sa wife ko, Ma, paano kung ako'y matanda na? Ikaw ay bata pa. Baka hindi mo na ako maalala. Alam mo namang mahal na mahal kita. At kung gaano ang pagmamahal na ito, ay nagagawa natin sa isa't isa. Dahil ang pag-ibig ay ang Diyos na kung saan tayo pinagbuklod at nagkakilala kapwa na naglilingkod sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Maging sino ka man. Raise up your hands. Taas ang inyong mga kamay. Remember that His love endures forever. At ang pag-ibig na ito'y nagpapatatag, nagpapanatili, magpasawalang hanggan. At ito ang nakikitang result, unity. Even in diversity, it result maturity. And all of this, unity and diversity and maturity, it comes through love. Because God is love. Raise up your hands. Close your eyes. Hallelujah. Oh, Rabasa Karabasandarahiya. Rekatarabahiya Ralahande. Lord, I've come to you. Yes. Let my heart be changed. Yes, Lord. Renew. Thank you, God. Glory from the praise that I find. Magmahalan kayo. Lalo na kayong mga may asawa, huwag niyong hintayin pang mawala ang asawa niyo. Huwag niyong hintayin na naagawin pa ng iba. Ngayon ay padama ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Yes. Will be stripped away. Hallelujah. Yes. By the power of love. Amen. Amen. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, arise and like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to base the knowledge of your love, which shall live in me.
believe, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Patong niyo ang inyong kamay sa inyong puso. At kaninang umaga, ang sabi ng wife ko, Pa, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. At sa pagtayo mo, there is power. Because I love you. Gaano ka man katanda. At ako'y bata. Tingin ko sa'yo'y 16 years old. Okay. Lagay ang inyong mga kamay. Actually, natatawa ako pero naiiyak ako. Dahil mabuti ang Panginoon. God is love. And I know God is moving right now. Lahat ng may sakit ay gumagaling ngayon. Inaalis ng Panginoon ang inyong mga agam-agam. Ang mga pasakit sa inyong puso. Ang mga naging hadlang at balakid upang tanggapin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. He is now moving. He is doing something good in your life. Because He is love. Love never fails. Love endures forever. Mananatili. Magpakailanman. At ang mga sakit at karamdaman ay pinapawi ng Panginoon. Dahil mahal niya tayong lahat. Inaangking ko, Lord, ang ganap na kagalingan. Inaangking ko, Lord, ang lahat ng kalayaan ng bawat isa sa anumang inalipin ng kaaway. Paging ang kapatid namin yun, Lord, na nagawa niyang gawin ang paghubad sa MRT, Lord. Itouch mo siya ngayon, saan mang ospital siya nandun. Ibalik mo po ang kanyang pag-iisip. Ibalik mo, Panginoon, ang kanyang katinuan. At muli mong ibalik sa gawain mo. Paging ang mga kapatid namin naliligaw ng landas, mga panliwanag ng iyong Espiritu ang laging maghari at makilala kang ganap na ikaw ang tunay na pag-ibig. Pagpalain po ang lahat na nandito ngayon. Pagpalain po at huwag makalilimot na dumalo tuwing araw ng linggo. Huwag makalilimot na magtiwala sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang mga prayer request at handog. Huwag mag-alala, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nang bibigo. Magpalain po ang mga prayer request na inaangkin ko na pong answered prayer kaming lahat. Pagpalain po ang mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, tubig, mga picture ng mga mahal sa buhay, at lahat ng aming tinataas ngayon. Inaangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer na, magaling na't malaya na, at tagumpay na as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks.
precious price, Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am because of what? Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give you thanks and praise. Give thanks. We give you thanks and praise. Taas ang kamay. Yung po mga nagmamadali na naglalakad, stop muna for our covenant prayer, the Psalm 91. Sabay po nating usalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang na vida, at kahit na namang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at pagsasanggala pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka mahal. Ika'y nagpamasid at sa panonood iyong mga masdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarulusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsagalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa dakoy kay maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di kumano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at dumahil-dahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Okay, find your partner. Find your partner para umuwi kayong pinagpala ng Panginoon. Find your partner. Pag sinabi kong 1 plus 1, ang sasabihin mo ay, mahal kita. Mahal mo ba ako? Mahal kita, Okay. mahal mo ba ako? Okay? Okay, 1 plus 1. 1, 2, 3. Mahal kita, mahal mo ba ako? Okay, pag sinabi kong 3 plus 3, sasabihin mo,
Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Okay, 1 plus 1. 1, 2, 3. Mahal mo ba ako? 3 plus 3. At pagkatapos 7 plus 7, sasabihin nyo, mahal na mahal tayo ng Diyos, answered prayer ka na. Okay? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Forever in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Humayo tayo mag-akay ng maraming kaluluwa sa linggo. Announcement lang po mga kapatid, ang mga provincial group, Pampanga, Toilet Usher, Pangasinan, Playground Map, Rizal, Canteen, Romblon, Outreach Place, Samar, Playground Chair, Sorsogon, Marshall Place, South Cotabato, Canteen, Surigao, Playground Chair, Tagalog Province, Playground Map, Tarlac, Outreach Place, Sambales, Playground Sweeper. Huwag pong kalimutan mga kapatid ang mag-sign po. Hanapin nyo lamang po ako bago kayo umalis. Maraming salamat. God bless us all.